Narito ang pinakahuling update tungkol sa low pressure area na binabantayan natin na ganap ng naging bagyo. Dahil ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, tinatawag natin itong bagyong Wilma. Sa kasalukuyan, isa itong tropical depression na may lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyong Wilma ay nasa coastal waters ng Samar Region, kung saan ang bugso ng hangin nito ay tumama na sa silangang bahagi ng Visayas. Ang mga kalapit na lugar ay nakakaranas na rin ng mga bagsong hangin dulot ng pinagsamang epekto ng hanging amihan at ng bagyong Wilma. Apektado na rin ang Bicol Region sa mga pabugso-bagsong hangin. Pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, na mag-ingat dahil inaasahan ang pagtaas ng alon. Kahit hindi pa tuluyang naglalandfall ang bagyong Wilma, ramdam na ang hangin nito sa mga lugar, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa, partikular sa Visayas. Base sa ating pagtayak, ang posibleng daanan ng bagyong Wilma ay ang Southern Samar, Southern Leyte, at sentral na bahagi ng Cebu, sentral na bahagi ng Negros Islands Region, patungo sa hilagang bahagi ng Palawan. Pinaghahanda ang lahat para sa mga bagsong hangin at malalakas na pag-ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Wilma at ng hanging amihan, na maaaring magdulot ng malawakang pag-ulan at pagbaha, lalo na sa mga mababa at mabundok na lugar. Posible rin ang pagguho ng lupa. Ramdam na ang epekto ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Samar Region, Leyte, Masbate, Bohol, at mga kalapit na lugar. Habang papalapit ang bagyong Wilma, asahan ang paglakas ng epekto ng hangin at ulan. Inaasahan natin ang paglandfall ng bagyong Wilma mamayang gabi, ngunit ang hangin at ulan nito ay tumama na sa ating kalupaan. Para sa paglilinaw, ang bagyong Wilma ay hindi pa naglalandfall. Ang nararanasan nating ulan at hangin ay dulot lamang ng extension ng bagyo. Inaasahan natin ang paglandfall ng sentro mamayang gabi, kaya maghanda na tayo. Ang mga nabanggit na lugar na posibleng daanan ng sentro ng bagyo, at mga kalapit na lugar ay pinaghahanda natin, dahil posible pang magbago ang track ng bagyong Wilma. Kaya mas mainam na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas, dahil anumang oras maaaring magbago ang panahon at ang bagyo. Dahil sa bagyong Wilma, mayroon na tayong nakataas na signal number 1 sa mga lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern portion ng Masbate, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern portion ng Agusan del Norte, Northern portion ng Surigao del Sur, Bohol, Central and North portion ng Cebu, Northeastern portion ng Negros Occidental. Sa mga nabanggit na lugar, maging alerto sa pagdaan ng bagyo at sa mga susunod na oras, posible pang magdagdag ng lugar na may nakataas na wind signal kaya manatiling updated at alerto anumang oras. Iyan ang pinakahuling update sa LPA na ating minomonitor na naging ganap ng bagyong Wilma. Para sa mga karagdagang impormasyon, pakinggan natin ang ating kasamahan na magbibigay ng mahalagang impormasyon. Ingat po mga kababayan at sana ligtas tayong lahat sa pagdaan ng bagyong Wilma. Narito ang latest kay bagyong Wilma. As of our latest, huling nakitang sentro niyan sa layong 480 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar o kaya naman sa layong 390 kilometers silangan ng east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nitong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near the center at gustiness pong umaabot sa 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, may kabagalan pa rin ang kanyang movement west-southwestward at 15 kilometers per hour. At dahil nga po nasa lower limit pa rin ito ng tropical depression category, ay makikita nga po natin na hindi pa ganoon ka-compact yung mga kaulapan, yung malalakas na pag-ulan malapit sa sentro ng bagyo. So kung mapapansin natin, nasa dagat pa yung sentro, nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, pero as early as now ay nakakaranas na o nararanasan na yung mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi din ng Mindanao, partikular po sa northern portion ng Mindanao. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha. Kaya't nag-advise po tayo o nag-issue po tayo ng weather advisory. Meanwhile, yung track na ipinalabas po natin, makikita nga po natin na west-southwestward pa rin ang kanyang movement in the next 24 to 48 hours generally. Ibig sabihin, posible ang landfall scenario po nito either dito sa Eastern Visayas o kaya naman ay sa Dinagat Islands. So sa pagitan ng mga lugar na yan, ang ating landfall scenario na nakikita,
Patuloy natin pinagpe-prepare ang ating mga kababayan doon. At again, hindi lang po yung landfall yung ating kailangan paghandaan dahil yung mga pag-ulan na dala nito ay very significant, yung heavy rainfall at nananatiling mataas ho yung mga banta ng pagbaha. So makikita nga po natin that upon making landfall, magtataverse ito sa Visayan Island. Dito po from Eastern Samar to Eastern Visayas to Central Visayas, and then it will exit the Visayan Island dito pa sa Western Visayas. Then mag-emerge po siya sa Sulusi by Sunday ng gabi. Then itataverse din ho nito ang northern portion ng Palawan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility. So kung mapapansin po natin, isa sa mga nakikita po natin critical na kondisyon o yung senaryo nito is dahil mabagal nga po itong bagyo at dala po nito yung mga malalakas na pag-ulan, ibig sabihin nananatiling mataas po yung banta sa ating mga kababayan doon sa mga flash floods, even yung mga landslides sa mga mountainous areas. So, atin pong pinagpe-prepare ang ating mga kababayan, especially sa Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaugnay dyan, signal number 1, nakataas pa rin sa southern portion ng mainland Masbate, sa northern Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern and central portions ng Cebu kasama ng Bantay at Camotes Islands, sa Bohol at sa eastern portion ng Negros Occidental. Signal number 1 din ho sa Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bukas Grande Islands at Tinagat Islands. Signal number 1 din sa northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte. So, ibig sabihin sa mga nabanggit nating lugar, posible ang minimal to minor threat to life and property. So, posible yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin na pwede pong maranasan doon. So, meron pa po tayong time o oras para makapaghanda. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan ay kahit walang signal, pwede pa rin makaranas ng pagbugso-bugso ng hangin dahil po sa amihan. So, dito yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas. And by Saturday, most of Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at maging sa Misamis Occidental. Kaugnay dyan, yun nga po, naka-issue pa rin or in-effect pa rin ang ating weather advisory tonight until tomorrow evening. So possible yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at maging sa Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Medyo crucial po ito sa mga nabanggit nating areas dahil nga numerous flooding are likely. Yun po yung ating ina-expect na impact dahil sa halos tuloy-tuloy na inaasahang mga pag-ulan. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Sur, Masbate, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, maging dito sa Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental at maging sa Lanao del Norte. So again, precautionary measures are advised na gawin dito sa mga lugar na ito. So halos malaking bahagi ng Southern Luzon at halos buong Kabisayaan at northern portion ng Mindanao yung affected ng mga matitinding pag-ulan. Kaugnay dyan, ang ating gale warning nakataas pa rin ngayon sa halos buong Northern Luzon, kasama ang Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, at maging ang Northern at Eastern Seaboard ng Northern Samar. So sa mga nabanggit nating areas, hindi mo na ina-allow o hindi mo na ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyan pandagat doon dahil magiging delikado pa rin hanggang maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dahil sa epekto ng northeast monsoon. Yan ang latest